kanilang ikabubuti. Bagamat yung mga pangyayari sa kanyang buhay ay hindi maunawaan ng tao sa balat ng lupa, ang taong ito ay nanalig at nanampalataya na ang lahat na pangyayari sa kanyang buhay ay ahantong doon sa kanyang pangitain. Nagkaroon siya isang pangitain at panaginip na darating ang panahon ng kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang, yuyuko sa kanya. Ang ibig sabihin, siya'y tatanghalin at ilalagay sa isang napakataas na tungkulin na yuyukuan ng mga tao. So, balik tingnan niyo po, ayon sa Genesis 45 verses 4 to 9, then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will not be plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household and ruler of all Egypt. Now hurry back to my father and say to him, this is what your son Joseph says. God has made me Lord of all Egypt. Come down to me, don't delay." Si Joseph po, isa sa mga kapatid na inapi ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang mabuting pangitain. Sa maikling kwento, di ko nahabaan sa pagparaping alamin, ito po ay pinagbalakang patayin ng kanyang mga kapatid. Inihulog ito sa napakalalim na balon. Subalit, sapagkat kasama niya ang Diyos, sapagkat si Joseph ay nagmamahal sa kanyang mga magulang, ang unang palatandaan ng taong nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa kanyang nanay at tatay. Anuman ang itsura, anuman ang ugali, anuman ang amoy ng kanyang tatay at nanay, kung ikaw naman ay doktor na at abogado na, igagalang mo pa rin, mamahalin mo pa rin ang iyong nanay at tatay, sapagkat sa pamagitan ng nanay at tatay mo, binigyan ka ng buhay ni Yahweh sila. Amen? At ang pangalawang palatandaan ng taong nagmamahal sa kanyang Diyos ay minamahal niya ang kanyang mga kapatid. Minamahal niya ang kanyang kapwa. Inapinas siya, hindi siya gumanti, sapagkat mahal niya ang kanyang mga kapatid. Si Joseph, inuhulog na po doon sa malalim na balon, binalak ng patayin. Hindi siya nagalit, hindi siya nagreklamo sa kanyang mga kapatid, hindi siya nagmura, hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Subalit, nang siya po ipapatayin na ng kanyang mga kapatid, isa doon sa kanila ang tinulak ng Panginoon na iligtas si Joseph. Kung kayo sa mga kapatid nag-wika, huwag nating papatayin, ibinta na lang natin si Joseph. Bakit? May balak ang Diyos sa buhay ni Joseph. Ang bawat tao, bago isinilang sa balat ng lupa, ayon sa banal na kasulatan, may balak at plano ang Diyos. Ang gawain ito ay binalak, plinano ng Panginoon. Hindi ito gawain ng tao, at kapag gawain ng Diyos, hindi masusupil ng sino mang tao, ni hindi masusupil ng pamahalaan, ni hindi masusupil ng anumang iglesia, sapagkat ang Diyos sa pagnagplano ay kanyang tutuparin, at sa pagdating ng pagtupad, magaganap at magaganap ang kanyang binalak. Amen! Sa unang tingin, tila bagatalo. Tila bagatalo sapagkat ibininta na ito'y maging alipin sa Ehipto. Subalit huwag ka, doon pala sa Ehipto matutupad ang pangako ng Panginoon kay Abraham na sinabi niya, Abraham, darating aking pagliligtas, magiging maaalipin anya lang isang bayan ang iyong lahi. Subalit darating ang aking tulong, at ang wika niya sa isang kabanal na kasulatan, out of Egypt I will call him. Tatawagin ko buhat sa Ehipto ang aking tagapagligtas. Narinig niyo yan siguro sa banal na aklat. Diba? So, ibininta ngayon si Joseph. Dahil mahal ni Joseph kanyang magulang, mahal ang kanyang kapatid, mahal ang taong nasa sa kanyang paligid, walang reklamo si Joseph. Napili siya ng tagapamahala ng Paraon ni Potiphar.
Lagi siyang tagapamahala sa bahay. Inalipin siya walang sweldo.